Daing ng ilang nagtitinda ng karne ng baboy sa Lipas City Public Market ang matumal na bentahan. Alamin yan sa report ni Denise Abante. Dalawang maliit na baboy na lang daw muna ang kinuha ng tinderang si Malu sa kanyang supplier. Sa tumal daw kasi ng bentahan ngayon, posibleng hindi pa nila maubos ang nakagawi ang 2 hanggang 3 malalaking baboy na pakatay. Pagkalugi raw sa negosyo ang posibleng kahinatnan sa mataas na presyo ng karning baboy at matumal na bentahan, kaya nagpapasalamat na lang daw siya sa kanyang mga suki na bumibili pa rin kahit mahal ang presyuhan. Pang-araw-araw naman talaga may sadyang mga suki na yung mga paninda nila. Yun lang ang aming ano. Tapos yung mga ligaw-ligaw na lang, mga namimili. Tapos yung ibang suki mo naman na sa mga kakilala mo, tinetext mo na lang, baka o-order, di-deliver na lang yung mga tira-tira. Nananatili pa rin daw mataas ang presyo ng live weight ng baboy na siyang posibleng dahilan ng mataas na presyo sa merkado ayon sa pamunuan ng pamilihan. As of now, ang kuha nila sa live weight is 215 na. So, siyempre, dadaan pa sa slaughter yan. Tsaka yung mga, yung transportation nila, other expenses pa. Siyempre yung sa feeds, mataas ngayon ang feeds. Na lahat ng, kasi imported yung mga feeds na ginagamit natin ngayon. Nagbabawas na rin daw ng pakatay ng baboy ang tenderong si Arnel dahil sa tumal ng benta. Kung minsan pang araw, ipinauutang na lang niya ang mga paninda para lamang mabenta. Naghahanap pa ibang customer para mabenta ang paninda. Wag lamang frozen, pinauutang minsan. Ay di minsan, nire-reprocess, nilolongganisa, tinatapa po. Tumataas po. Sana wag na ulit tumaas pa ulit. Para po? Ma-afford po ng lahat. Ayon sa pamunuan ng pamilihan, walang nakikitang muling pagtaas pa sa presyo ng karning baboy sa mga susunod na araw. Sa tingin ko, sasabay na rin sila sa presyo na sa labas. Kasi alam niyo muna ng tao, ang hinahanap yung presyong mura. Hindi na siya ganun tataas. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern, Tagalog.